Nakikita ko kayo kahit madilim. Ngumiti nga kayo. Yan! Ang sabi nila, meron daw solid north. Ako na mismo ang nagsasabi sa inyo. Ang solid north, narito na sa EDSA! Ako ay bumali pa. Papunta dito sa Manila. At gusto kong sabihin sa inyo, ang gaganda at ang gwapo nyo pala. Ang puputi nyo pala. Pero iisa lang ang ating damdamin. Nascam tayo lahat. Nascam ba tayo? BBMs. Noong una, ikaw ay nangangampanya. Lahat ka namin. Dahil sa wakas, ibabalik mo ang dignidad ng mga Ilocano. Ilang dekada, kami ay nahihiya. Dahil kapag sabihing Ilocano, sino ang marinig mo na politiko na malakas, nakainote? Marcos at ilang mahawak panahon, kahiya na aming dinadala. Kaya nung ikaw ay bumalik, binigyan mo kami ang pag-asa. Noon yun, nagbulag-bulagan kami kung ano man ang naging pagkukulang ng iyong pamilya. Hindi namin pinansin dahil inisip namin, siguro hindi na nagagawin ito. Siguro hindi na naman gagawin itong ginawa ng tatay niya. Eh medyo magaling magsalita niyo muna, hindi ba? Napaka-articulate. Kaya lahat ng mga Ilocano sumama sa kanya. Pero hindi namin naniwain. Sabi nga ni Ivy kanina, nag-trasulit pala! Ito ay doon! Kaya pala, pagkatapos mong manalo, hindi ka na namin marinig yung lakas ng iyong hiya, ng lakas ng iyong politika. Biglang nawala nung ikaw ay umumuna. Sino ang aming nakita mo ba? Si Tamarisus! Hindi ka na sinukotahan namin! Lahat ng ginawa nila, lahat ng ginawa nila, puro magalaw! Anong nararamdaman namin? Eh di ka kakahiya! Ano ba ang ginawa mo sa kapwa mo Ilocano? Ako Ilocano ako. Lahat ng nakikita ko pagkakamali ng iyong gobyerno, linalabas ko sa social media. Ano ang ginawa mo? Kinasuhan mo ako at pinakulong mo ako! Rokit ng palong! Apay kinalamin ko kanya, DJ! Ba't gano'n? Ikaw lang si George! Kaya ngayon lumalabas. Pinapaikot nila na hindi kasalanan ni Marcos, ni Bongbong Marcos. Pero bossing, sa sobrang high mo, hindi mo na nababantayan ang tao mo. Kasalanan mo yan! Kung hindi ka gumagawa ng trabaho mo, dapat na ba siyang manatili sa pwesto? Hindi na! Lahat ng mga pinakamatatapang ay narito na. Kahit na sino Pilipino na nakikita na binababoy na sila ng kanilang liderato, ng kanilang presidente, hindi na sila nire-respeto. Kahit pareho pa kayo ng salita, kahit pareho pa kayo ng maitim. Pero, kung ikaw ay garapalang pula, ayaw ka na namin! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos
sabi ko sa inyo, ang national project ng bansang ito ay si Lisa Marcos. Diba? Sinabi ni Amy, pagkasalan mo na yan, akala niya magbago. Yung pala silang dalawa, tandem sa cooking. Ngayon, itong 100 billion na in-insert nila sa budget, tinatanong nila, bakit kailangan mag-insert kung pwede mo namang ipasok sa National Expenditure Program? Simple lang ang sagot. Kapag nasa NEP, si Congressman ang tatanggap ng sohol, hindi si Marcos. Kaya kailangan ni Marcos mag-insert ng 100 billion para ang tumpas sa kanya lahat. Hindi lang droga, kundi ang pagnakaw ng pera ng sambayanang Pilipino ay play directly on Marcos Jr. Tandaan nyo, ang Fort Bonifacio hindi binabaha kahit anong bagyo. Pero bakit yung komunidad natin ulan lang, baha na at hindi nasusolve ang problema dahil ninanakaw nila, and nobody exemplifies it more than this president. Ito, basta Marcos magnanakaw, alam na natin yan. Ngayon, ito, General Browner, yung Chief PNP, kayo, General Natatis, alam nyo na, nagdrag-anin yung Pangulo. Susunod pa ba kayo sa kanya? Kami, hindi kami susunod. Lalaban kami. Dahil we are a dignified people. Kahit pa naghihirap kami, nalulunod kami sa baha, alam namin lumaban at ayaw namin ang bangag ng Pangulo. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! On behalf ng United People's Initiative, sa pamumuno ng General Romeo Buquis at hundreds ng military uniform personnel, maraming salamat. Ang panalo ng bayan ay dahil sa inyong lahat. At yung mga kababayan natin nasa Luneta, maraming salamat po sa inyong lahat. Huling panawagan natin, General Romeo Browner, sir, nung humarap kami sa inyo, sinabi namin lahat ng problema ng bansa sa harap ng mga senior generals from J1 to J10. Ngayon yung napatunayan na ang sinasabi ng mga retired ay tama. Ngayon, General Browner, sir, inuutosan ka ng taong bayan. Chief PNP, General Natatis, inuutosan ka ng taong bayan. Itama ninyo ang mali. Huliin ninyo ang nagkasala. Pababain ang lahat ng nagtakaw. President Marcos, you are fired. Aristuin si Marcos. President Marcos, you are fired. Romualdez, you are fired. Huling panawagan, magtawag pa kayo ng inyong mga kaibigan. Celebration natin ngayon hanggang bukas. Magsisindi tayo ng kandila. Magpapasalamat tayo at magdarasal tayo. Pasalamat sa ating dakilang lumikha. Misastra, please. Habang tayo po ay nagsisindi ng kandila, tandaan po natin na ito ay simbolo ng ating panalangin, ng ating pag-iisa. Pagkakaisa natin ito, ako po luluhod ngayon. Ako po ay luluhod sa ating dakilang Panginoon una sa lahat. Pero pangalawa, lumuluhod din po ako sa mga mayayaman, sa
sa mga edukado, sa mga businessman, sa mga bulag pa rin hanggang ngayon. Nakita niyo naman po, nag-withdraw na ng support, pati sariling kapatid. Ngayon, tayo ba ay hindi pa nagsisigaw ng Marcos resign? Marcos resign! Marcos resign! Hindi po nila sabihin, hindi nila pwede sabihin na ito ay inciting to sedition. Napakatagal ko pong inaral yan. Walang sedition dito. Tayo po ay nakikiusap hanggang tayo ay mapayapa pa. Marcos, please, resign! Marcos 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 resign! Your part! Ayun. Yung mga walang kandila, pakikuha ng inyong mga cellphone flashlight. Marcos resign! Shut up, Ron! Patay ang kandila! Ron! Resign! Unahin po natin ang ating mga kapatiran ng mga Muslim para sa isang dalangin. Yung mga cellphone po natin, ilaw ng cellphone yung ibukas at iangat. Bismillahirrahmanirrahim. Para po sa prayer ng mga Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ya rabbal alamin. O Diyos namin, kayo po ay mahabagin. Diyos namin maawain. Diyos namin lumikha sa amin. At Diyos namin nagkaloob sa amin sa isang sambayanan na minamahal namin ang bansa Pilipinas. O Diyos namin, nagpapasalamat kami at pinagkaloob ninyo sa amin ang araw na ito at ang gabi na ito at lumabas ang katotohanan sa aming suliranin sa aming bansa. O Diyos namin, gabayan niyo po kami at sana po magtuloy-tuloy na ito. At huwag niyo po kami pabayaan, magsama-sama po kami, Muslim man o Christian o sino pa man sa bansa namin sapagkat ito po ay nag-iisang bansa na pinagkaloob niyo para sa amin. Amin ya Rabbul Alamin, alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillah rabbil alamin. Tayo po ay tuloy manalangin. Iyon natin ang ating mga ulat, pigit ang ating mga mata. Ama, kami ay nagpapasalamat na narinig mo ang aming mga daing, ang mga iyak ng aming puso, lalo ng aming mga kababayan na nasalanta ng lindol at bagyo. Tunay ka kang Diyos na hindi bulag at bingi. Iyong nakikita ang mga tunay na nangyayari. Kami sa gabing ito ay nagpapasalamat na inilantad mong lalo ang katotohanan sa mga nakaraang mga araw. At sa gabing ito, Lord, ay pinakita mo sa amin, ito nga ang katotohanan na ang mga namumuno sa aming bayan ay hindi maaaring pagkatiwalaan na mamuno sa kinabukasan ng aming mga anak at apo. Dahil nasa kanila ang pundasyon at kinabukasan ng aming bayan. Ama, nagpapasalamat kami na sa kabila ng mga kalamidad ay nandyan pa rin ang iyong awa at biyaya. At sa darating na mga araw ay makikita namin ang panibagong araw at sigla ng aming bayan kung ang mga namumunong ito ay mawala na sa kanilang mga posisyon at muli kami magsimula bilang isang bayan na nagkakaisa. At Ama, ipinagkakatiwala namin ngayon, bukas ay wala na ang mga nasa Malacanang. At ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen! Sinasabi sa salita sa Isaiah 1:23, your rulers are rebels, partners with thieves. They all love bribe and chase after gifts.
They do not defend the cause of the fatherless. The widow's case does not come before them. At dahil dito, sinasabi ng Panginoon ay wawakasan niya ang ganitong uri ng leadership. Let us all raise our hands to heaven. Let us pray and surrender the Philippines to our God. Father, we worship you for your goodness, O Lord. We thank you because you love the Philippines and you love the Filipino people. Our hearts are now being surrendered to you because we know that this victory is for our country and the victory belongs to you, Lord. You, Father, are able to judge both the body, the soul, at wala pong makakaligtas sa iyong katotohanan. Maraming salamat sa paghipo mo sa mga taong nagsalita upang mapahayag ang katotohanan. Ikaw po ang kumilos nito. Kung kaya ngayon ay ikaw ay aming pinapasalamatan. You are good, O God! And the Philippines belongs to you! Maraming salamat because this transition is truly your work. Wala po kahit isang dugo ang dumanak. Wala pong kaguluhan na nangyari. Wala pong nasaktan dahil ikaw ang kumilos at gumawa ng paraan. Maraming salamat sa katotohanan na ibinigay mo. Hayaan mo na maihayag ito sa buong mundo na ikaw ang Diyos ng Pilipinas at ikaw ang kumilos para sa tuo-toong pagbabago. Maraming salamat dahil hinipo mo ang mga taong dapat magsalita ng katotohanan. Maraming salamat dahil binigyan mo kami ng lakas ng katawan, lakas ng pag-iisip, at higit sa lahat, binigyan mo ang bawat isa na nandito para sa pagkakaisa, O Diyos. We are thanking you, Lord, for making your glory known. Walang tao, walang organisasyon na higit na lumaganap dito, O Diyos, kundi ang bawat Pilipino na nagkaisa at nag-surrender para sa iyong pagkilos. Maraming salamat, O Diyos, dahil ngayon, ikaw din ay hihipo sa lahat ng aming kasundaluhan at sa lahat ng aming kapulisan, O Diyos. Ang kanilang puso, O Diyos, ay tatalima sa direksyon na iyong pinapasundan sa kanila. Maraming salamat sa gabing ito because victory has been given to the Philippines and the Filipino people. Na walang dugong dumalak. And Father, right now, we take this time, O Lord, to pray for our dear President Rodi Duterte, Lord. Malaki ang sakripisyo na kanyang ibinigay upang makamit namin ang araw na ito. Sa kanyang kalungkutan, alam namin na ikaw ay humihipo sa kanyang puso. Inalagaan mo siya na hanggang ngayon, siya ay may kalakasan ng kanyang puso at ng kanyang espiritu dahil iningatan mo siya dahil nagpakita siya ng kaibang pamumuno sa bansang Pilipinas. We are declaring right now, Lord, freedom for Tatay Digong. Let the world hear our cry. Let Tatay Digong be free. In the name of Jesus, we ask this. We thank you, Father God, because you are mighty and you are victorious over the Philippines.
Kapulisan, General Ronnie Bukis. Mga kabayan, tayo po ay nananawagan sa ating pinakahepe ng ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas, si General Romeo Brother. General Brother, napakaliwanag ang nangyayari ng iyong Commander-in-Chief ay hindi lang magtatakaw, kundi siya ay drug addict, mga! Kaya kami, kaya ako, General Brother, ang taong bayan ay inutusan ka para mabito ng support sa iyong pamag at pagtatakaw ng Commander-in-Chief. Tantakin natin ang Pilipinas kung mahal. Sabay-sabay. Pilipinas kung mahal, ang gusto mo ang buhay na sa iyong hindi nakukulong ang mga may kasalanan. Para sa mga batang hindi na natin mayayakap, sa mga kapatid natin hindi na natin makakausap, sa ating amang hindi na uuwi dahil sa baha, sa salot na baha dahil sa kasakiman ng mga magnanakaw sa ating gobyerno. Huwag po ninyong kalimutan, matatapos na mga laban pag sila ay nasa kulungan na. Muli, General Brother, pakinggan mo ang sigaw ng taumbayan. Ang taumbayan ay inutusan ka para maging support sa iyong panag at pagtatakaw na Commander-in-Chief. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang taumbayan!
daan. Ang himo, ang hiling sa transparency at accountability ang naging paraan para lumabas ang huling katiwalian. Ano sabi mo, Manang? Magpasalamat po tayo dahil ito na ang umpisa ng tunay na pagkakaisa natin. Ang tunay na kayaan. Maraming salamat sa mga kababayan na narinig ang aming daing. Maraming salamat sa mga institusyon na hindi nakakalimot ng mga obligasyon ng Estado. Maraming salamat lalong-lalo na sa ordinaryong mga mamamayan. Alam kong hirap na ang buhay nyo. Alam ko sa inaraw-araw, walang ginawa ang administrasyon kundi nagdagan pasal natin. Habang sila'y nagpapayaman, habang sila po ay tuloy-tuloy sa kanilang katiwalian, dumadagdag ng dumadagdag ang paghirap sa bayan. Maraming salamat mga kasama. Hindi pa po tapos ang laban. Hindi pa po tapos. Lumabas na ang katiwalian, ngunit ang ating paninindigan sa araw na ito. Huwag mong kakalimutan dahil nakilahon kayo. Naging bahagi kayo ng ating kasaysayan. Ano ang mangyayaring susunod? Ito ang kailangan natin pag-usapan. Huwag natin kakalimutan ang daing natin for transparency and accountability. Ang Pangulo natin may problema. Ang Pangulo natin may Ma'am Connie, salamat sa blessing. Thank you. ang Pangulo natin ay kailangan managot sa taong